Jeneline couple. Ang intriga pa, after Hong Kong, magkasama pa rin nagtungo ang dalawa sa Plantation Bay sa Cebu. Samantala, sa bakasyong ito sa Cebu naman iniugnay ang isa pang litrato ni Jen na lumabas itong linggo kung saan makikita itong nagpatattoo sa kanyang likod. Ang mga sightings na ito sinabayan pa ng kabi-kabilang write-ups at blind items na tila ang dalawa ang tinutukoy. May anak na aktor, may anak ding aktres, huling nag-check-in sa hotel. Kahapon sa GMA Trade Fair na sinabayan ng special episode ng Party Pilipinas, dalawa sa mga guests sina Jen at Dennis. At sa unang pagkakataon, sabay na sumagot ang dalawa sa tanong ng marami ukol sa kanilang relasyon. So, saan ang bakasyon nyo nung Holy Week? Eh di sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Okay, so ito ano to, grupo o just the two of you? Grupo. Sino-sino Kasama namin mga kaibigan namin. Mga kaibigan namin. Ano ito, matagal yung napinlano yung Hong Kong vacation? Naman. Actually, medyo ano lang eh. Naisipan lang namin, medyo biglaan lang. Biglaan lang yung ano to, para bang mga how many weeks before Holy Week? Weeks. Mga ganun lang. Tour, wala pa nga yata baka. Pero hindi, kanino idea yun? Yours or Jeneline's ang idea na mag-Hong Kong? Na nagkayaan kasama ng mga friends namin. Kasama ng mga friends namin, nagkayaan. Ano ito, mga 10 friends, gano'n, 5? Ilan ba? Mga 6? 6. Pag nag-holding hands ba, ibig sabihin may kahulugan na yon? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ikaw? Naman. Siguro, well, nung time na yun, dalawa kami naglalakad. So, medyo inaalalayan niya. Syempre, nasa ibang bansa kami. Baka mawala. Mamaya madukot ako doon. Yun naman. Pero Dennis, on your end naman, kasi si Jeneline medyo, alam nating malinis yung, okay na, di ba? I mean, okay na yung, di ba? Yung walang naapakan. Okay. Pero dito ba, wala ba tayong naapakan just in case magpunta ka sa pugad ni Jeneline? Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Teka. I mean, like, ako dun. wala ba tayong masasaktang puso dito sa... Wala, syempre. Hindi naman ako, alam mo yan, hindi naman ako papasok sa isang kung meron pang, naman na. Wala na yan, yung mga tapos na yan. So, in other words, wala na si Christine Reyes? Wala na, tagal na. Matagal na. Tinanong mo ba muna kung meron tayong naaapakan? Ayoko nang, unang-una bago rin ako pumasok sa mga ganyan. Ayoko nang gulo. Gusto kong sigurado muna na wala talaga. Pero Jen, di ba magkasama kayo Jen, di ba ni Christine sa Working Girls? Yung ipapalabas na. How was it working with her? Hindi kami nagkaroon ng chance na magkaroon ng scene together. So, But are you looking forward to yung, siyempre pag nag-promote, nakakasama kayo, what will be the first thing you will tell her? wala. Wala naman. Ano bang dapat kong sabihin? Wala naman akong dapat i-explain. Pero Jen, ready ka na ba sa bagong relationship? Ang mga intrigang kakabit ng namumuong relasyon ni Jeneline at Dennis sasagot sa pagbabalik ng Star Talk. Nagbalik na kami. Ang init-init, kasing init ng 37 degrees summer heat. Kaabang-abang ngayong hapon ang patuloy na revelasyon sa kwento ni Dennis Trillo at ni Jeneline Mercado. Plus, ang reaksyon ni Katrina Halili. Motik na kumasapak dyan. Okay. At syempre, exclusive interview with The Throne, binibining Pilipinas Universe, Venus Ra. Plus, the latest development that may just change her life. Ito, Star Talk exclusive. Promise talaga tumuto kayo dito because may mangyayaring napakalaki na dito nyo lang masasaksihan for the first time. Okay. Salamat muna kay VJ Floresca at kay Bambi Pentes Timog, lalo na kay Wendy. At sa Flawless. Jelay, Flawless. Okay. Kay Doktora Ku. Doktora Ku. Jelay na may top. Gelay. It's Gelay. Gilay. Gelay. Gilay. Ryan. Gilay, na may... Okay, Topax. Topax. Gelay na may Topax kilalanin sa aming tahu. Ayan, ginawa ko na. Okay.
dahu. Subject, Gelay Topax. Daho ang gelay na ito, napamysterious ang image on screen, pero topakin na studios to the max off-screen. Dahok Sionary, Topakina Studios, meaning half movements of Topak, Baltic o Sayad. Slight din at normal of thinking. Topakina Studios, bow. Ang kwento, parang habi na raw nitong warla-warlahin ng jowa nang wala lang. Wala, wala, wala! 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 Kahit walang kabagay-bagay, winawarla nito ang jowa. Pero pag napipiko naman ang jowa at hiwalayan siya, Breaker! 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 super Crayola ever naman itong si Gelay Topax at nagmamakaawang huwag siyang iwan. Don't leave me! No! Daho ang Gelay Topax na ito? Drink muna kayo ng water habang super shogo namin siya sa name song na Edina Angustia. Yun na! Umani ng batikos mula sa mga Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo ang ginawang panglalait ng American comedian at radio host na si Adam Carolla kay Manny Pacquiao at sa mga Pilipino. In a recent episode of the Adam Carolla podcast, isang caller ang nagtanong kay Carolla hinggil sa opinyon nito sa nakansilang laban ni Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Dito na nagsimula ang panlalait ng radio host na isa palang boxing trainer bago pinasok ang broadcasting. In the controversial podcast, Carolla said, and we quote, "Here's how you know your country doesn't have a lot going for it. Because everything is about Manny Pacquiao. Get a life as a country. All you got is this illiterate guy. That's all you have. What happens when Floyd Mayweather beats him? Does your country go into depression? Really? You want some guy with brain damage running your country? They got this in sex stores. That's all they have over there." Unquote. Tinawag din itong idiot si Manny Pacquiao, who is praying to chicken bones. Mabilis ang naging reaksyon ng mga Pinoy sa mga blogs at social networking sites. They denounced the radio host for his xenophobic diatribe. Sa harap ng sunod-sunod na kritisismo, napilitang